Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre at ang iyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin anuman inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code o ang bank account details na makikita ninyo sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concerns, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang mga kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba. At para sure na hindi ka maiwan, i-on na rin yung notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroong mang pagkakahawig sa pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Lumabas si Dr. Al sa silid at nakita niya na may kawal na nagbabantay sa labas. Tumingin lang ito sa kanya, kaya naglakad siya ngunit napansin niya na sinusundan na pala siya nito. Napabuntong hininga na lang ang doktor. Lumabas siya sa palasyo at bumungad sa kanya ang maganda at malawak na hardin. Ang mga halaman at bulaklak ay may kulay na hindi niya pa nakikita sa mundo ng mga tao. Napakaganda ng tanawin. Lumingon siya at nakasunod pa din sa kanya ang kawal. Sa isip-isip niya ay paano siya makakatakas kung bantay sarado naman siya. Habang naglalakad at tumitingin sa paligid, biglang sumulpot si Prinsesa Hagnaya sa kanyang gilid. Ikaw pala ang importanteng bisita ng hari. Hindi ko akalain na isa palang mababang nilalang ang kanyang bisita. Lumingon si Dr. Al at nagulat siya sa taglay na ganda ng babae. Ngunit nainis siya dahil sa sinabi na mababang nilalang lang siya. Tumingin naman si Hagnaya sa kawal at sinabing iwan silang dalawa. Nagdalawang isip ang kawal ngunit tinitigan siya ng prinsesa ng matalim kaya umalis na lang ito. Tumingin siya kay Dr. Al. Ako si Prinsesa Hagnaya, kapatid ng hari. Ikaw naman ay si Dr. Al, tama di ba? Yumuko naman si Dr. Al. Tama po, ako po si Dr. Al. Ngumiti si Prinsesa Hagnaya. Hindi ko akalain na namamangha ang hari sa isang makisig na tao. Batid mo naman di ba na makisig din siya? Gusto ko man maging marespeto ngunit hindi ko po papatulan ang kabaliwan ng inyong hari. Wala akong interes na umibig sa kapwa lalaki, sagot ni Dr. Al. Tumawa ng malakas si Hagnaya at hinawakan ang kamay ni Dr. Al. Ngunit binitiwan niya ito agad-agad. Umilaw ang mga mata ng prinsesa ng matagal-tagal at pagkatapos baka sa mukha niya ang matinding takot. Sino ka at saan ka nagmula tao? Lumisan ka sa daigdig na ito. May nadarama akong karimlan sa iyong kaluluwa. Ang iyong dugo, ito pala ang nakakasuklam na simoy na humahadlang sa aking kapayapaan. Ako na ang bahala kay Haring Madaragit, Dr. Al. Kinakailangan mo nang umalis. Sumagot naman si Dr. Al. Paano nga ako aalis? Wala akong kapangyarihang maglaho katulad ng ginagawa ninyo. Kinumpas ni Prinsesa Hagnaya ang kamay at biglang may portal na bumukas sa tabi nila. Sige na, pumasok ka sa portal na iyan at makakabalik ka na sa mundo ng mga tao. Iyon naman ang ginawa ni Dr. Al kahit nalilito ito sa takot na nakikita niya sa babaeng orko. Hindi napunta sa mundo ng mga tao ang doktor. Napunta siya sa isang gubat. Alam niyang hindi ito gubat ng madalakit dahil sa mga halaman ay kakaiba. May mga puno at dahon na kulay lila at asul at ang hangin ay may kakaibang amoy. Kinakabahan siya. Bakit dito siya napunta? Nalinlang ba siya ng prinsesa? Maya-maya ay may narinig siyang ungol ng isang malaking hayop sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya isang dambuhalang nilalang na parang oso ngunit nakakatakot tingnan na parang halimaw. Ang kanyang balahibo ay kulay itim at ang mga mata ay nagliliyab sa pula. Tumakbo siya at hinabol pa rin siya ng hayop. Napapamura si Dr. Al habang pilit na iniiwan ang halimaw sa likod. Maya-maya natumba ang doktor sa kakatakbo at alam niya katapusan na niya dahil sumusugod pa rin ang mabangis na hayop. Napapapikit na lang ito at hinanda ang sarili sa kamatayan. Ngunit biglang may dumating na mga nilalang na nakasakay sa kabayo. Ang isa ay gumamit ng pana at tinira ang hayop. Ang isa naman ay lumapit at ginamitan ng espada. Napuruan ng hayop at tumakbo ito palayo. Hindi naman hinabol ng mga nilalang ang hayop.
Napansin naman ng doktor na sila ay may mahahabang buhok na kulay dilaw at may matutulis na mga tenga. Nakasuot din ito ng pangkawal na baluti. Sila ay mga kawal na elfo. Bumaba ang isa na may espada at lumapit kay Dr. Al. Tinutok niya ang espada sa doktor. "Sino ka at ano ang ginagawa mo sa maitim na gubat?" Hindi nakapagsalita si Dr. Al. Tumitig naman ang kawal at nagsalita ulit. "Ang iyong kasuotan ay kasuotan ng mga orko, ngunit batid kong hindi ka orko anuman na engkanto. Isa kang tao. Ikaw ba ay nakataka sa mga orko?" Magsasalita na sana si Dr. Al, ngunit nagsalita isa pang kawal na nakasakay sa kabayo. Ang kanyang kasuotan ay hindi pang alipin, tila ito'y pang maharlika. "Sa tingin ko ay importante ang taong ito sa mga orko. Kung gayon, sumama ka sa amin tao." At dinala nga si Dr. Al sa mga elfo. Dinala si Dr. Al ng mga kawal sa kaharian ng mga elfo. Agad itong dinala sa punong bulwagan kung saan nakaupo si Haring Tigmaya sa trono at nakikipag-usap kay Sandigon ang dating hari. Nagalit si Haring Tigmaya dahil walang pahintulot na pagpasok ng mga kawal sa bulwagan. "Bakit kayo pumasok na walang pahintulot at bakit may dala kayong dayo?" tanong ni Tigmaya sa mga kawal. Yumukod ang dalawang kawal. Ang kawal na may espada ang nagsalita. "Patawad, mahal na hari. Natagpuan namin siya sa maitim na gubat. Siya ay hinahabol ng mabangis na usian. Siya ay isang tao at nakasuot ng pangmaharlikang kasuotan ng orko. Tingin po namin ay mahalaga siya sa mga orko kaya't dinala namin siya rito." Biglang sumilay ang tuwa sa mukha ni Tigmaya, tila nakalimutan niya ang galit at naglaho ang lahat ng alalahanin sa sandaling iyon. Tiningnan ni Tigmaya si Dr. Al, tila hindi makapaniwala sa nakikita. "Ikaw, Tagalunas, ano ang ginagawa mo sa mundo namin at bakit suot mo ang kasuotan ng mga orko?" "Haring Tigmaya," nauutal na sagot ni Dr. Al. "Pwersahan po akong dinukot at dinala ni Haring Madaragit sa dapit." Nagulat si Haring Tigmaya sa sinabi niya. Lalo namang napatitig si Sandigon kay Dr. Al na para bang binabasa niya ito. "Madaragit, ginawa ka niya bang bihag?" tanong ni Tigmaya. "Hindi naman ako ginawang bihag," sagot ni Dr. Al. "Sadyang baliw lang talaga ang Haring Madaragit. Nakausap ko ang kanyang kapatid na babae na siyang tumulong sa aking lumabas. May binuksan siyang portal papunta sa mundo namin ngunit pagpasok ko, napunta ako sa kagubatan." Tumingin si Haring Tigmaya kay Dr. Al na may seryosong tingin. "Ano kaya ang kailangan ng Haring Orko sa isang taong katulad mo?" Hindi nakasagot si Dr. Al. Ayaw niyang malaman ng iba ang dahilan ni Haring Madaragit. Sa wakas nagsalita si Sandigon. Matindi ang pag-aalala sa kanyang muka. "Tigmaya, ang amoy. Hindi ko lubos maunawaan ang bumabalot na hiwaga sa kanya." Bumaling si Tigmaya kay Dr. Al. "Ah, Dr. Al, ipinapakilala ko sa iyo si Sandigon, ang dating hari at ang aking ama." Pagkatapos bumaling si Tigmaya kay Sandigon. "Ama, siya po si Dr. Al, ang Tagalunas na nakita ko sa Madalakit. Siya po ang sinasabi ko sa inyo, ama, na hindi pangkaraniwang tao." Tumango lang si Sandigon. Maya-maya pinaalis ni Haring Tigmaya ang mga kawal sa bulwagan. Naiwan sila Dr. Al at Sandigon. "Tigmaya, kinakailangan ng makabalik sa mundo ng mga tao ni Dr. Al hanggat hindi pa natin batid kung ano ang misteryo na bumabalot sa kanyang pagkatao," seryosong sabi ni Sandigon. "Kung maaari po sana, Haring Tigmaya, tulungan niyo po akong makabalik. Kailangan ko pong umuwi," hiling ni Dr. Al. Ngumiti si Tigmaya. "Hindi na natin kailangan ng lagusan. Sasamahan na lang kita papunta sa mundo ninyo para sigurado akong nakakarating ka doon." Lumapit si Tigmaya at hinawakan sa balikat si Dr. Al. Ngunit pagkahawak niya kay Dr. Al, bigla siyang napatilapon ng malakas. Kasabay nito, tila may itim na ilaw na bumalot bigla kay Dr. Al. Nawala naman ito nang tumilapon ang hari. "Tigmaya!" sigaw ni Sandigon at mabilis siyang lumapit sa kanyang anak. "Ano iyon? Anong nangyari sa'yo?" "Haring Tigmaya, ayos lang po ba kayo?" nag-aalalang tanong ni Dr. Al. "Hindi ko alam, mama," sabi ni Tigmaya habang naguguluhan. "Tila may puwersa na tumulak sa akin para tumilapon." Tinitigan ni Sandigon si Dr. Al na ngayon ay tahimik at nakatayo. Napailing siya. Batid niyang hindi ordinaryo ang puwersang bumalot kay Dr. Al kanina. Agad na gumawa si Sandigon ng isang lagusan na katulad ng ginawa ni Prinsesa Hagnaya. Tinitigan niya si Dr. Al. "Sige Dr. Al, pumasok ka na sa lagusan." Pagkapasok ni Dr. Al ay bigla siyang tumilapon pabalik. Tila may puwersang ayaw pauwiin ang doktor.
Agad na lumapit si Haring Tigmaya kay Dr. Al at inalalayan itong tumayo. Tila may isang bagay o sino ang ayaw kang pabalikin sa mundo ninyo, Dr. Al. Puna ni Tigmaya habang tinitingnan ang lagusan na ngayon ay naglaho na. Hindi maaari, kailangan kong umuwi, nag-aalala lang sabi ni Dr. Al. Tahimik si Sandigon, tila malalim ang iniisip habang nakatingin kay Dr. Al. Sa wakas nagsalita siya. Hindi sinasadya ni Hagnaya na mapunta ka sa maitim na gubat. Gusto ka talaga niyang pauwiin, ngunit may gumagawa ng paraan na hindi ka makauwi. Baka ang hari ng mga orko, sabi ni Dr. Al na ngayon ay naiintindihan na ang sitwasyon. Mabilis na sumagot si Haring Tigmaya, hindi. Walang kakayahang magpatigil ng anumang kapangyarihan ang orko sa elfo kung nasa loob ito ng kaharian. Ganon din kami sa kanila. Masyadong makapangyarihan ang pumipigil sa iyong makaalis sa mundong ito, sabi ulit ni Sandigon, tinitimbang ang bigat ng pangyayari. Ama, sabi ni Tigmaya, dadalhin ko na lang sa isang silid si Dr. Al at lalagyan ko ng maputing salamangka ang silid para sa karagdagang pananggalang ni Dr. Al. Mainam, Haring Tigmaya, sagot ni Sandigon at yumukod siya. Ako ay mananaliksik kung ano ang hiwagang bumabalot kay Dr. Al. At hinatid na nga ni Tigmaya si Dr. Al. Hindi niya ito inutos sa mga katiwala para na din sa pananggalang ng doktor at para din makasama niya ito. Dinala ng hari ang doktor sa isang pribadong silid sa pinakamataas na palapag ng kaharian. Ang silid ay nakamamangha. Ang mga dingding ay gawa sa kristal na nagpapakislap sa buong kwarto. May malaking kama na may kortinang gawa sa gintong seda at mga kasangkapan ay inukit mula sa pinakapinong matandang kahoy. Ang buong silid ay umaamoy ng sariwang bulaklak na may matamis na amoy at may dumadaloy na maputing salamangka sa bawat sulok nito na nagbibigay ng matinding pananggalang. Ibinigay ni Tigmaya kay Dr. Al ang isang hanay ng pangmaharlikang kasuotan ng elfo, isang damit na gawa sa makintab na puting tela na may detalyadong ginto na naglalabas ng kakaibang liwanag sa anyo ni Dr. Al. Pagkatapos magbihis, agad na lumapit si Dr. Al sa malaking balkonahe. Doon niya tanaw ang mga naglalakihang puno at lunti ang kagubatan na bumabalot sa teritoryo ng mga elfo. Tahimik na lumapit si Haring Tigmaya sa likuran niya. Hindi ba't nakakamangha ang tanawin, Dr. Al? Tanong ni Tigmaya. Bahagyang nagulat ang doktor at bigla itong lumayo. Salamat sa kasuotan, Haring Tigmaya. Pero kahit gaano kaganda ang tanawin, hindi pa rin ako mapakali. Kailangan ko nang umuwi. Ngumiti ng bahagya si Tigmaya. Lumapit ulit at magiliw na inabot ang kamay ni Dr. Al. Hinalika ni Tigmaya ang likod ng kamay ni Dr. Al. Huwag kang mag-alala. Magiging ligtas ka rito. Ang bawat sulok ng silid na ito ay may pananggalang para sa'yo. Mabilis na binawi ni Dr. Al ang kamay at nakita ang pag-iinit ng mukha niya. Hindi tama ang ginagawa ninyo. Ang tono ni Dr. Al ay matigas at may pagtataboy. Gusto pa kitang makilala ng lubusan. Hiniwakan ni Tigmaya ang pisngi ni Dr. Al at tinitigan ang mga mata nito. Kung ako ang masusunod, gusto kong malaman ang bawat detalye mo. Napabuntong hininga si Dr. Al at pilit na inalis ang kamay ni Tigmaya ngunit hindi siya nagtagumpay. Natawa si Tigmaya. Ang lahat ng bagay na kakaiba ay nababagay rito. Tingnan mo, ang kasuotan ng mga orko ay maganda pero ang damit ng mga elfo mas bumagay sa'yo. Lalo mong pinatingkad ang ganda ng puting damit. Sinundan ng daliri ni Tigmaya ang braso ni Dr. Al pababa sa pulsuhan. Napansin ni Tigmaya ang bagyang panginginig ng matipunong braso ni Dr. Al. Tiniis ni Dr. Al ang panginginig at matapang siyang napatingin kay Tigmaya. Pakiusap po. Bumulong si Tigmaya sa tenga ni Dr. Al kaya napakapit si Dr. Al sa rehas ng balkonahe. Habang hindi pa natin alam paano ka makakauwi ay payagan mo lang akong alagaan ka. Hindi kita pababayaan. Tahimik lang si Dr. Al nakatingin sa malayo. Ang kanyang matigas na tindig ay unti-unting lumalambot. Ngumiti si Tigmaya ulit. Inilapit ang katawan at niyakap si Dr. Al mula sa likuran. Ramdam ni Dr. Al ang init at lakas ng hari. Ang mukha ni Tigmaya ay nasa balikat ni Dr. Al. Manatili ka lang sa mundong ito, mananatili ka sa tabi ko. Nang matapos ang kanyang mga salita, hindi na nagprotesta si Dr. Al. Nagbuntong hininga si Tigmaya at lalong hinigpatan ang yakap. Sa isip ng doktor, alam niya na lalaki siya ngunit bakit tila nabibighani siya sa mga ginagawa ng Haring Tigmaya. Si Haring Madaragit ay kasing kisig din ngunit wala siyang maramdamang katulad ng kay Haring Tigmaya. Bagaman matigas ang kanyang tindig, tuluyan na siyang nagpalamon sa kapangyarihan at init ng hari.
Tahimik na nakatanaw ang dalawa sa buong kaharian habang yakap ni Haring Tigmaya si Dr. Al sa likuran. Isang larawan ng dalawang makisig na nilalang na tila nagmamahalan. Nagdaan ang mahabang sandali habang tahimik na nakatanaw ang dalawa sa buong kaharian. Niyakap pa rin ni Haring Tigmaya si Dr. Al sa likuran. Sa wakas, daan-dahang lumuwag ang yakap ni Haring Tigmaya at binitawan si Dr. Al. Kailangan mo nang magpahinga, Dr. Al. Alam kong mahaba ang naging araw mo. Kung pahihintulutan mo sanang tabihan ka para mabantayan ka, palumanay na wika ng Tigmaya. Hindi sumagot ang doktor, nakatanaw pa rin sa lunti ang kaharian. Ngumiti na lang si Haring Tigmaya. Haharap na sana ito palayo nang biglang hinawakan ni Dr. Al ang kamay nito. Mababa ang boses ng doktor, tila hirap huminga. Haring Tigmaya. Tinitigan niya ang hari at maya-maya ay hinilikan niya ito ng may tinding pagkahayok. Tila nilalamon ang bibig ng hari. Ang halik ay mabilis at malalim. Mabilis namang nakipagsabayan ang hari. Inabot ni Tigmaya ang baywang ni Dr. Al at hinila ito papalapit hanggang sa magdikit ang kanilang mga katawan. Magkayakap silang naghahalikan na hayok sa isa't isa na para bang ang halik na iyon ay siyang simula at wakas ng kanilang mundo. Patuloy na ang maapoy na halikan. Ang kamay ni Haring Tigmaya ay gumapang sa likod ni Dr. Al. Mabilis na hinubad ang pangmaharlikang kasuotan ng elfo. Gayon din si Dr. Al, sabay niyang hinubad ang damit ni Tigmaya. Ngayon, nagpapalitan sila ng mapusok na halik na parehong hubad. Nagkikiskisan ang kanilang mga katawan. Parehong matitipuno, malakas at sadyang tirik na tirik ang kanilang pagkalalaki. Habang naghahalikan, sinubukan ni Dr. Al na pababain si Tigmaya upang isuko ang kanyang pagkalalaki, ngunit hindi bumaba ang hari. Sa halip, mas pinatindi pa nito ang paghalik. Ganon din ang ginawa ni Tigmaya. Pilit din niyang ibinaba si Dr. Al para gawin ang ganoon, ngunit walang nagparaya sa kanilang dalawa. Kiskisan lang at halikan ng mapusok ang patuloy nilang ginawa. Ang init ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng malalim na ungol. Napapaungol ng dalawa habang masinsinan silang nagpapalitan ng matatamis na laway at ang pagkalalaki nilang nagkikiskisan ay lalo pang nagpatindi sa apoy. Sa gitna ng mapusok na halikan at kiskisan, naging mapuwersa si Haring Tigmaya. Gamit ang bigat ng kanyang katawan at ang kanyang lakas, nagtagumpay siyang mapaluhod si Dr. Al sa harap niya. Ngayon, ang tirik na pagkalalaki ni Tigmaya ay tumama sa bibig ni Dr. Al. Ayaw man ni Dr. Al, ngunit ang matinding init ng kanyang nararamdaman ay higit pa sa kanyang pagtataboy kaya wala siyang nagawa. Sa isang iglap, napasok ni Tigmaya ang kanyang pagkalalaki sa bibig ni Dr. Al. Doon na napalakas ang ungol ng hari, isang tunog na puno ng tagumpay at matinding pagnanasa. Si Dr. Al ay parang naging sunod-sunuran. Nagpatuloy siya sa pagkilos at tila naging hayok sa pagkalalaki ng hari. Kinain niya ito ng lubusan. Ang init na nagmula sa matigas na pagkalalaki ng hari ay tila nagbigay ng utos sa buong katawan ng doktor. Ang pagkalalaki ni Tigmaya ay nasa loob ng bibig ng doktor, isang puwersa na agad sinukuan. Ang doktor ay nagsimulang gumalaw, ang kanyang labi ay lumambot at ang dila ay naging masunurin. Ang bawat paghatak at pag-ikot ay hindi pagpilit kundi pagsuko. Sa bawat paglusong ni Dr. Al, umaalpas ang malalim at mataginting na ungol mula sa lalamunan ni Tigmaya. Ang tunog ay hiyaw ng kapangyarihan at tagumpay. Ang boses ng hari ay tila nagbago, naging mas mababa at tila may halong pagkaulol. Ginalaw ng doktor ang kanyang ulo, dahan-dahan muna. Pagkatapos ay mabilis at agresibo, sinaklaw ang bawat pulgada ng katawan ng hari. Ang kanyang dila ay lumibot sa dulo ng pagkalalaki ni Tigmaya, sinisipsip at muling nilalamon. Nagbigay galang siya sa bawat korba at ugat ng pagkalalaki. Walang hiyang sinakop ang buong haba sa kadahan-dahang binibitawan at muling nilulunok. Ang kanyang panga ay nagtatrabaho ng husto. Umabot sa puntong humihingal na siya sa pagitan ng pagsipsip. Ang pait ng pagsuko ay napalitan ng matinding init ng pagkahibang. Ang tanging umiiral ay ang lakas ng nasa kanyang bibig. Sa sobrang tindi ng pagsamba, hindi na mapigilan ni Haring Tigmaya ang sarili. Ang kanyang mga hita ay nanginginig, ang kanyang matipunong katawan ay nagpapawis. Ang hari na dating dominanteng yumayakap ay ngayon ay nasa bingit ng pagkasira. Ang mga kamay ni Tigmaya ay mahigpit na nakahawak sa buhok ni Dr. Al, hindi upang pigilan kundi upang mas maging malalim pa ang pagkain.
Ang eksena ay naging isang makapangyarihang pangyayari. Ang hari na nagtatagumpay sa kanyang puwersa at si Dr. Al na naging isang hayok na nilalang na walang ibang ginawa kundi ang kumain ng kumain. Nang maramdaman ni Tigmaya ang labis na pagnanasa, isang malakas na mainit na likido ang lumabas sa kanya at walang sinayang ang doktor. Ang sarap na naramdaman ay nagtulak sa hari na kumilos, ngunit may pag-iingat. Ito ay puwersa ng pagmamahal. Mabilis niyang inihiga si Dr. Al sa kama. Ang matipunong katawan ng doktor ay bumaon sa kama. Umakyat si Haring Tigmaya sa ibabaw at tinitigan ang lalaking naghihintay. Nakita niya sa mata ni Dr. Al ang pagsuko at tiwala. Hindi siya nagmadali. Hinawakan ni Tigmaya ang mukha ni Dr. Al at nagbigay ng matagal na halik. Halik ito na nagpapahayag ng pagmamahal bago ang pag-angkin. Pagkatapos puno ng pag-iingat, pinasok niya ang kanyang pagkalalaki sa init ng katawan ni Dr. Al. Ginawa niya ito ng unti-unti, humihinto sa bawat pagpasok. Ang tanging maririnig ay ang malalim na ungol ng doktor. Ang hari ay nagbago bigla. Gumalaw ng gumalaw si Tigmaya kay Dr. Al. May tiyak na ritmo ng pagmamahal. Ang mga binti ni Dr. Al ay kusang yumakap sa bewang ni Tigmaya para mas lalong yakapin at suklian ang bawat pagdampi. Ang bawat pagtulak ni Tigmaya ay parang pangako na nagpapataas ng ungol ni Dr. Al. Sa tindi ng kanilang pag-iisa, hinawakan ni Tigmaya ang kamay ni Dr. Al, pinagsaklop ang mga daliri at inilapit ang noo. Nakatingin lamang siya sa mga mata ng doktor. Nagpatuloy siya, gumalaw ng walang tigil. Ang kanyang hininga ay magaspang, pabulong na binabanggit ang pangalan ng doktor sa bawat pag-aalay. Nang marating nila ang rurok ng sabay, isang malakas na sigaw ng pagmamahalan ang pinakawalan ng dalawa. Ito ay isang pagdiriwang ng pag-iisa. Ang hari na nag-aalay at nagmamahal at ang doktor na tuluyang nagpalamon sa pagkahibang. Matapos ang matinding pag-iisa na natili silang magkayakap, ang kanilang mga katawan ay nagpapawis at nakadikit sa isa't isa. Hinigpitan ng doktor ang pagkayakap kay Tigmaya. Tumingala ito sa hari at bumulong. Una ito, hindi ko batid kung bakit nagawa ko ito. Ang sinabi ng doktor ay lalong nagpatindi sa damdamin ni Tigmaya. Ngumiti ang hari, isang ngiting puno ng pag-unawa at hinalikan ang noo ng doktor. Ang alam ko, Dr. Al, ay may nararamdaman na ako sa iyo simula pa lang nung una kitang makita. Ikaw ay kakaiba sa lahat. Lalo pang humigpit ang yakap ni Dr. Al sa hari, inulubog ang mukha sa balikat at dibdib ng Tigmaya. Hindi nagtagal sa gitna ng katahimikan, nakatulog ang doktor na ang ulo ay nasa dibdib ng hari. Ang dalawang matitipunong katawan ay nananatiling naging isa, natatakpan ng iisang kumot sa isang silid na saksi sa simula ng kanilang pagkahumaling. Sa loob ng madilim at malawak na bulwagan ng kaharian ng Orko, nakatayo si Haring Madaragit sa harap ng malaking trono. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hinarap niya ang kanyang kapatid, si Prinsesa Hagnaya, na nakatayo ng matatag sa kabila ng pag-aalala. "Hagnaya, ano ang ginawa mo?" sigaw ni Haring Madaragit. "Ang taong iyon ay mahalaga sa akin. Bakit mo siya pinalaya?" Ang boses ni Madaragit ay umalingangaw sa buong bulwagan, halos maging dagundong. "Haring Madaragit, makinig ka muna." Matatag ngunit may pag-aalala ang tinig ni Prinsesa Hagnaya. Si Dr. Al ay nagtataglay ng masamang dugo. Ang presensya niya dito sa dapit ay nagpapakita sa akin ng masamang pangitain. Hindi ko matukoy kung ano, pero malakas ang aking pakiramdam na may kapahamakan para sa ating lahi. Suminghal si Madaragit at lumapit. Ang kanyang mukha ay galit na galit. "Pangitain? Huwag mo kong linlangin, kahibangan lang yan. Hindi kapatid kong hari. Ginawa ko iyon para sa kaharian at sa buong dapit," giit ni Hagnaya. Ang dugo niya ay may kakaibang amoy na nakakapit dito. Ang amoy na iyon ay nagpapahiwatig ng panganib. Kailangan siyang umalis sa dapit, pero ngayon ramdam kong nabigo ako. Napapikit si Hagnaya at huminga ng malalim. "Nabigo? Anong ibig mong sabihin na nabigo, Hagnaya? Ano ang ginawa mo at nasaan siya ngayon? Saan mo siya dinala?" Naguguluhan at galit na tanong ni Madaragit. Umiling si Hagnaya. "Sinubukan ko siyang ibalik sa mundo ng mga tao, ngunit mayroong panlabas na puwersa na humadlang, kaya hindi ko alam kung nasaan siya, pero nararamdaman ko kahit anong sulok ng dapit siya magtago, nandito pa rin ang amoy ng masamang dugo dahil sa hangin." Hinawakan ni Madaragit ang kanyang espada, ngunit hindi niya ito hinugot. Tinitigan niya ang kanyang kapatid.
Ang galit ay unti-unting napapalitan ng matinding pag-aalala. Kahit galit ito, mahal pa din niya ang kanyang kapatid. Sa isang kumpas, inutusan niya ang kawal na maghanap. Ilabas ang pinakamahusay na tagahanap sa buong dapit. Utos ni Haring Madaragit sa kawal, hanapin ang taong nanggangalang Al. Hanggat hindi siya matatagpuan, walang babalik. Pagkaalis ng kawal, humarap si Madaragit kay Hagnaya. Ang huling tingin ay puno ng babala. Huwag ka nang mangingialam sa aking mga plano, Prinsesa Hagnaya. Sa susunod na mangingialam ka pa, hindi ko na iyon palalampasin pa. Ang kanyang tono ay matigas, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, labis ang kanyang pag-aalala sa doktor. Ang doktor ang tanging tao na gumambala sa kanyang kapayapaan at nagpahina sa kanyang puso. Ang pagkawala nito ay nagdulot ng isang matinding pag-aalala na hindi niya inakala. Hindi pa nagtatagal ang pag-alis ng mga tagahanap na inutusan ni Haring Madaragit ay nagbalik na agad ang ilan sa mga ito. Sila ay nagmamadaling lumuhod sa harap ng hari at ni Prinsesa Hagnaya. Bumalik kayo agad, may nakita na ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Haring Madaragit. Haring Madaragit, may nasagap kaming balita sa hangganan ng kagubatan ng liwanag. Sagot ng pinuno ng mga kawal, halos hindi makahinga. Mayroong isang tao ngayon na kinukupkup sa kaharian ng mga elfo. Ayon sa aming nakalap, siya ay isang lalaking tagalunas. Tiningnan ni Madaragit si Hagnaya. Ang kanyang titig ay matalim na nagpapatunay sa kanyang hinala. Walang duda, si Dr. Al ang tinutukoy nila at ngayon ay nasa teritoryo na ito ng ibang lahi. Lalong nag-init ang dugo ni Haring Madaragit. Nagkuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang galit ay hindi na mailarawan. Ang pag-aalala ay napalitan ng matinding puot, hindi lang dahil sa pagkawala ni Dr. Al, kundi ang pagkikita muli ng tagalunas at ng hari ng mga elfo. Alam kasi ni Madaragit ang unang pagkikita ng dalawa sa ilog. Matagal na niyang sinusubaybayan si Dr. Al. Hagnaya, tawag ng hari. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Kailangan natin siyang bawiin agad. Lumapit si Prinsesa Hagnaya sa gitna ng bulwagan. Gamitin mo iyong kapangyarihan, Prinsesa Hagnaya. Magpadala ka ng paru-paro ng balak sa kaharian ng mga elfo, utos ng hari. Tumango si Hagnaya. Ang paru-paro ng balak ay isang paraan ng mga kaharian upang ipaalam sa isa't isa ang kanilang layunin ng pagbisita. Ang tanging paraan upang ang mga nagpapadala ay makagamit ng kapangyarihan upang tumawid sa teritoryo ng tumatanggap ay kung yung pinuno ng kabilang kaharian ay hawakan ang paru-paro at tanggapin ang bisita ng pasalita. Agad kong ipapadala, Haring Madaragit, tugon ni Hagnaya, yumukod. Ang tunay na nagtutula kay Madaragit ay ang matinding selos. Ang ideya na ang tagalunas na dapat ay nasa kanya ay kinukupkup ngayon ng ibang hari.